Tatlong tao lang po. Sino po yung maka-testify na sa ating Panginoon na sa kanyang kabutihan po sa buhay natin? Ganun po talaga, no? Pag may pagsubok po tayo. Hindi sabi nga nung kanta, sinadya na daw na walang tutulong sa'yo para makita daw niya yung tulong galing sa kanya. Sino po yung gusto magpa-testify sa buhay nila na nabago mula, dahil po sa ating Panginoon? Sino po? Wala po? Oh. Tawagin ko po si Pau Pau. Si Pauli. Yes. Yes. Mati tayong kaganda. Wala. Hello. Wala. Hello. Ayan. Good morning po. Good afternoon na. Ay, good afternoon. Medyo napilitan. Kasi last Friday ko na po today. And yes, and of course, I would want to say goodbye din to everyone. But before that, Isang taon lang yan. magte-testify po muna ako. Before I came to the Philippines, meron po akong lump dito sa hand ko. Di ko po alam kung saan siya nanggaling, pero napansin ko po siya nung nagbo-bouldering po ako, parang rock climbing. And so, pag uwi ko sa house, hindi ko na po ganun yung hand ko, di ko na rin siya maganon. Sobrang laking lump po niya dito, bukol. And then I told my dad about it. And then, pumunta po ako sa hospital. Tapos, sinabi po sa akin ng doctor, it's a ganglion cyst daw po. Then I told my dad kung ano pong gagawin. Sabi po sa akin ng doctor, pwede raw po ako magpa-x-ray and then have it removed. And then, I told my mom also, sabi ni mom, ipag-pray na lang natin yan. So when I got here, naglalakad kami sa extra po ba yun? Bumibili nung ano po yun? Plancha. Hinawakan ni mom yung hand ko. Di ko po alam pinagpipray. Sabi ko, mama, ano ba yan? Kasi masakit nga po. Tapos sabi niya, huwag kang magulo yung pinagpipray ko. And then after, just within hours, wala na po yung love. As you can see. Ayan. And also, gusto ko lang din po i-testify na I'm so very grateful na nakabalik po ako dito sa Riyadh. Nung around mga May, nag-apply po pinipilit ko po sila mom and dad na dalhin po nila ako dito kasi if hindi niyo po alam, ako na lang po yung naiwan sa Philippines kasi ate ko nag-work na po siya dito. And sobrang daming days talaga na umiiyak po ako kasi nami-miss ko sila mom and dad. Pero di po nila alam yun. Pero every time nagbe-message po ako sa group chat ng I miss you, umiiyak po ako, hindi nila alam. So pinipilit ko po sila palagi na for vacation, even just for 2 months, na dito na lang po ako mag-vacation. Kasi nasabi ni mom, okay na dito, wala ka namang gagawin, may work kami lahat, okay na po sa akin yun. Kasi just eating together is enough for me. Tapos, hindi po makapag-apply ng visa si mom sa company niya po kasi doon nga po sa ongoing war that time. So, yung dad ko po yung nag-apply nun and sobrang tagal po, inabot po ng mga ilang weeks din po yun. Medyo nawalan na rin po ako ng hope na baka hindi na nga po ako makakapunta dito. But then, praise God, nandito po ako and I'm so very grateful to have met everyone here. And gusto ko rin po goodbye kasi ito po yung last Friday. But I'm hoping and I'm praying that next year, when I come back, makikita ko pa rin po yung mga same faces and hopefully new faces as well. And also, I want to thank God na it's my last year in college. Pumayag. Si Faisal. And I want to thank God na it's my last year in college. I'm very grateful na nakapag-aral po ako and one of the best universities pa. So I'm really, really grateful for the opportunity. And I hope na
makafinish po ako on time and makabalik po ako agad. Thank you very much. God bless po. Si Ate Bitin natin. Ayan. Nagano. What are you asking? Ang sitwasyon Uwi niya. ng Pinas. Meron po sitwasyon talagang delikado po ako. Isang araw na tatanggalin na talaga ako sa sasakyan. 2 bus, hindi ako nakasakay. Nagtaksi ako. Isang araw, may nangyaring hindi maganda. Inugartikan ako ng saipan. May kaibigan ako, sabi ko, mag-transfer ako ng ibang sasakyan para may kasama yung kasama ko, kawawa, yung Bangladesh, sabi ko. Ngayon, sinabi niya doon sa bisor namin. Tapos yung bisor namin nagalit sa akin. Tapos sabi niya, huwag ka nang papasok. 2 bus, huwag kang sasakay, sabi niya. Pero meron akong sitwasyon na hindi ko talaga tinawagan ko talaga si Pastora. Sabi ko, Pastora, tulungan mo ako. Ayoko kong matanggal sa trabaho. Ayun ang testimony ko. Pastor, ipag-pray mo ako, please. Sabi ko, wala akong takbuhan. Sabi ko, sige mag-pray tayo. At sabi niya sa akin, pinag-pray ako ni Pastora. Nagtaksi ako, pumunta ako sa school. Tapos tinexan ko yung moody, sabi niya, bigyan mo siya ng sasakyan. Kawawa naman. Tapos nung araw na yun, talagang masakit na talaga yung ipin ko. Nagnanananan talaga. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako. Wala na akong takbuhan talaga, sabi ko. Ayun, okay na po yung ipin ko. Salamat po sa Panginoon. Nung binigay niya po ako ng strength na bumalik na huwag kang magtago, anak, sabi niya sa akin. Kahit isa pa akong buwan, makasalanan. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Isang, ano na po? Sino pong gusto po? Si Sister Dorothy. Shalom. Shalom. Are we happy today? I'm happy too. Well, there is a power on seed planting. Actually, my iPhone was already worn out. Like the battery is always, I'm borrowing charger. I'm borrowing charger from Pastor. I'm borrowing charger from Joanne because my phone of the iPhone, the battery is luma na. So 2 months ago, I'm supposed to have the contract with the Zain to get an iPhone. But it's so mahal. They are charging me 1,100. So I'm thinking, no lang, later. But my phone is really draining. So when I have the convictions to plant seed, I just give the seed before my iPhone. And then last weekend, one of my staff says, let's go to Zain. So I said, okay, just drop by and ask. So when I went there, I pretended to ask, do you still have an iPhone? Then they said, we don't have, but give us your igama. So I gave them my igama. Then he said, wait. So he went in and he brought out an iPhone. So I was thinking, I hope not mahal. So I asked, how much is the iPhone I need to pay? Guess how much? It's iPhone 17 Air. 350 reals. So I said, Lord, thank you. So this is the seed planting. So I get an iPhone 17 for 350 reals. Amen. And then my colleague is saying, bakit madaya ka? He says, I paid last 1 month ago 1,100. How come you pay 350? Then I said, in my heart, that's the power of
God's grace when He favor you. Amen? And not only that, last night before I came back, there is a pharmacist who was asking me. She said, Mudira, how many more patients? I said, no more patient. Then he looked at me. Said, you want medicine? Come. I said, I remember the father of Joanne. And suddenly I said, yes. Remember that the guy that I always ask for help? He said, yeah, come. What medication? So I gave him. He pulled my hand. He said, go to the front pharmacy. Usually, we are so takut all the CCTV is there. But because he's the doctor, and he took out boxes of medication, and he put in the plastic, and I gave it. I took it. And then when I went to Joem this morning, Joem said, Tita, that was my next prayer. So prayer, true testimony in one time. Praise God. God is so good. Amen. Amen. Magandang umaga po sa akin. Dito niyo ba ako? Dito ba? Amen. Gusto lang po magpaabot po ng aking pamilya sa inabot po na tulong sa church na po. So kahapon po, naibibig na po sa yung aking sister member po. So maraming salamat po. Anyway po, kaya po ako tumayo dito kasi gusto ko lang din po magpasalamat kasi last July. So grabe yung struggle ko talaga. Tumawag na ako kay Pastor Bernard. Nag-share na rin ako sa mga kapatiran dito regarding po sa nangyari talaga sa akin na hindi po dahilan bakit wala po ako within 1 month. So talagang grabe yung talagang sabi ko, Lord, bakit po nangyari sa akin? Kaya mga kapatid, magiging aware tayo, lalo na sa mga ikama natin, pag-share ng mga ikama natin, mga personal identity natin. Kasi ako po, na-scam po talaga ako. Na-scam po ako, last year pa siya nangyari, September 24, 2025. So, hindi ako naka-receive ng any notification from email, from messages, and even call from Tabi. So, from Tabi po siya. So, talagang last I remember that time, July, may nag-message sa akin, Arabic siya. Nung sinerge ko yung Mutalaba, tinignan ko sa internet. So, it's from Sinap Credit Bureau from Saudi. Talagang grabe na yung kaba ko ba dahil siyempre tumawag na sa akin kasi kakasuhan nila ako on that day for not payment within 10 months. Sabi ko, paano kung di ako makapag-away, hindi naman ako naka-receive ng email. So I called from Tabi, nag-message ako, then pumunta din ako sa sinabi ni Pastor na doon sa Tabi office dito. Wala silang Tabi office, so broker. So talagang talagang Lord, ano mo gagawin ko? Kasi lagi silang tumatawag sa akin kasi isang pindot lang. Yung kaso, iakyat na nila sa korte. So talagang wala na ako, pumunta din ako ng police station, kumuha ako ng police report, hindi lang pala ako. So meron kami 3 kabayan na nagpang-abot kami doon. Yung isa naman, around 5,300. Sa Amazon naman yun. Ganun din ang nangyayari sa kanya. Yung isa naman is about 8,800. So 3 kami na pang-abot doon. Pero ang sa akin kasi, talagang ginamit nila yung ikama ko for not my own, mobile registered number. Kasi dapat pag meron kang registered mobile number, dapat nakalit lahat yan sa lapat, sa option, whatsoever. So I sent everything, yung isa lang talaga yung account ko, so di found out from noon, na wala talaga kung pinuhan na 3 phone talaga yung phone ko since 2023 pa po yan. So nung nandito ako, never talaga ako bumili ng cellphone, So talagang nag-struggle ako. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko pa dito? Kasi alam niyo naman po na may application ako from other country. So bakit tuloy yung magiging dahilan na hindi po ba tuloy? Baga bagsak yung mga pangako. Sabi ko, wala na akong ibang choice. Wala na talagang, kahit yung tabi agent, ang result na investigation nila, you need to pay. You need to pay as soon as possible kasi nakapangalan yan sa'yo. Nakapangalan yan sa ikama mo. Ini-ignore na nila yung kung kaninong number ang ginagamit. Sabi ko,
Lord, ano gagawin ko dito kasi talagang pinit yung financially, talagang down na down talaga ako. Delay pang sahod, minsan ano pa, yung installment pa yung nagiging sahod namin. So, one day, tumawag na sa akin yung Talaba agent. Sabi ko, Lord, ibuhin niyo naman po itong yung agent na to na magkaroon kami ng agreement na dapat magkaroon siya ng installment. Kasi around 2,900, mabigat na po sa bulsa yan. Sobrang bigat talaga in one day. Biglang magbabayad ako na hindi ko naman ginawang kasalanan. Sabi ko, kasi ang lagi naman sinasabi kasi yung manager, sinabi sa akin na within this day, we will file a case to the court. Sabi ko, nagpatulong na rin ako sa HR namin kasi ang problema wala yung amo namin kasi nasa Europe. So thank God, kasi napangyari nga po, hinipo ng Panginoon, yung agent, pumayag po siya. Pumayag po talaga siya na magiging installment, yung pagbabayad ko ng 2,000. Kasi, grabe, magkakaso ka dito na yung ginawa. Magkakaso ka talaga na, talagang hindi normal na kaso kasi talagang lahat, i-close yung pang-account mo, hindi ka makapag-travel, hindi ka parang na rin akong group. Diba? So, thank God, to make it a long story short naman. So, papasalamat ako sa Panginoon kasi kahit pa paano kahapon tumawag na naman siya, nag-update sa akin. Sabi ko, sir, my salary come, then I will pay immediately kasi in-explain ko naman sa kanya lahat at nakita naman nila sa system. So, yun lang. Magiging aware lang po tayo mga kapatid, lalo na sa pag-share natin ng mga ng mga any personal identity natin. Kasi mahirap talaga na magkaroon ng problema dito when it comes sa mga scam. So 2,900 reals is grabe. Bigat sa bulsa nun. But I thank God, binabalik ko na ang papur sa Panginoon. Dito na po tayo sa ating Friday service. Announcement. Every Friday po, 10:30 a.m. Dapat, yan talaga ang start ng worship natin.